Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nagpalang umaga, Sabado ng umaga mga kapatid. Good morning na po, Sister Ana. Good morning na po, Brother Richie. Ayan. Brother Nilito, good morning. Hallelujah. Kilala, yan, para marami pong makapanood ng ating Daily Vibrant Word. Hallelujah. Good morning, good morning. Good morning po. Yan, Sister Leslie Ann. Good morning po sa inyo. Yan, bago po tayo mag-start, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Umawit sa Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Lord, nasalamatan sa umagang ito. Pagarihan niyo po kami, Panginoon, Lord. Kaya mo, Lord, ang aming pong pag-awit ay makatindihan sa iyong trono, Panginoon. Lugod po kayo. Purihin ka, dakilain sa umagang ito. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord. Kaligayahan na kamit sa piling mo. Yes, Lord. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Glory. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa, Panginoon, kundi ikaw lamang. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala na po kaming nanaisin, kundi makapiling po kayo, Panginoon. Sa iyong presensya naroon ang kasalayahan, kagalakan, kumpleto na, Panginoong Diyos, sa iyong presensya. Kaya naman, patuloy po kami magpupuri sa iyo, yung trono. Yes, Lord. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Yes, Lord. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa
sa piling mo. Hallelujah. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan man. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan man. Mananatili kailan man. Mananatili kailan man. Salamat, Lord, sa iyong pangako. Dahil sa iyong presensya, meron kaming kapayapaan. Sa iyong presensya, meron kaming katiyakan. Salamat po na marami, Panginoon Diyos, sa kabila ng lahat ng mga sakuna, pagsubok, naroon, Panginoon, yung kapayapaan, pinagkakaloob mo sa iyong mga anak. Ito po yung marami pong salamat. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, hayaan mo na ikaw pong may taas namin, ikaw pong mapapurihan namin, O Lord. Maging sa amin pong pag-aaral ng yung salita ng Diyos, Lord God, ng daily vibrant word, O Lord God. Dalahin ko, O Diyos, ikaw po maghari, ikaw po manguna, Panginoon. Marami pong mga tao makarinig, maabot po ng ganitong platform. Sila po ay makarinig ng inyong mga dakilang salita, Panginoon Diyos. O God, ikaw po maghari, ikaw po manguna. Kaya mo, Lord, ang salita na ito, O Lord God, ay mamutawi sa aming mga labi at magrema. Magawa po namin, Panginoon, ang pinagagawa po ninyo, O Lord, lalo na po sa aming iglesia. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Kaya mo, God, ang araw na ito maging fruitful at mabunga, tagumpay sa aming mga buhay. Salamat, O Lord, ikaw po maghari, Panginoon, ikaw po manguna sa araw na ito. Pinupuri ka namin, salamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. Yan, good morning na po. Yan, good morning na po sa bawat isa. Yan. Good morning po, Pastor Perseus. Good morning. Sister Alicia, good morning. Tayo Erning, good morning po sa bawat isa. Yan, purihin na po ang ating Panginoon sa umagang ito. Tunay po, napakasarap na magpuri po sa Panginoon, no? So ngayong umaga ating pong pagpapatuloy, ang ating pong tinatalakay po na series, no? Tungkol po sa Purpose Driven Church. Ngayon po ay pang-walo na po tayo ngayon. Yung title po is Applying Your Purposes. Yan, paglalapat ng iyong layunin. Sabi nga po ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 4, sabi niya, "We trust the Lord that you are putting into practice the things we taught you." Sa Tagalog naman, sabi niya, "Nagtitiwala kami sa Panginoon na iyong isinasakatuparan ang mga bagay na aming itinuro sa inyo." Purihin na po ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito po yung pinaka-crucial na strategy o ginagawa o gampani ng isang eklesiya kung paano niya ito isasakatuparan o i-apply. Di ba? O paano siya mag-i-engage, no? Hindi lang dapat puro theory. Kailangan mayroon ding application after na nahubog, no? Kaya sabi dito, what makes the church purpose driven? Kailangan yung structure, kailangan may sistema para yung 5 purpose ng isang eklesiya ay maging balanse. Lagi natin sinasabi yan, no? Without the system, without the structure ng isang eklesiya, ay yung growth ng isang eklesiya ay mabagal. Kaya nga kapag ang isang eklesiya po ay malusog, no, yung paglago ay tuloy-tuloy.
Pag malago po, malusog ang isang iglesia, ang paglago po ay tuloy-tuloy. Sabi nga, without a system and structure to balance the five purposes, your church will overemphasize the purpose that expresses the gift and passion, di ba, ng leader. Kaya kailangan talaga mayroon pong structure, may sistema, and also, malinaw po yung purpose ng isang eklesiya. Kaya nga tinawag natin siyang purpose-driven church, mga kapatid. Simbahan na mayroong layunin. Kaya ito po yung sabi nga, now we come to the most difficult part of becoming a purpose-driven church because after niyang na-define o dinefine yung purposes and dinevelop yung purpose statement and they regularly communicate their purpose to their members, na-educate na po, naturuan na po, no? Nailatag na po yung programa ng isang pong simbahan doon sa mga members, di ba? At nakita na, and then na reorganize na po yung structure around their purpose. Ang sunod po niyan, kailangan ng i-apply. O kasi marami pong mga panambahan na sobra-sobra na po sa theory, no? Hinug na, kaya lang, hindi po nila ina-apply. Kaya napakahalaga po yung application, applying your purposes. Napakahalaga po ito. Ito na kasi yung pinaka critical na moment, yung mag-involve, yung i-apply mo na yung lahat ng mga learnings, di ba? Lahat ng mga theory, lahat ng mga pag-aaral na iyong inundergo. Kaya nga may mga programa siya, may mga equipping, di ba? May mga discipleship training, no? At pagkatapos po mga pag-aaral, mga kapatid, kailangan mong i-apply na ito. Sabi nga dyan, however, a purpose-driven church must go one step further, no? Rigorously applying its purpose. Kailangan mahigpit nang ipatupad, no? Or mag-involve or mag-engage doon sa pinagagawa yung programa ng isang eklesiya. Bawa sa evangelism, halimbawa sa worship, di ba? Sa mission, kailangan mag-involve ka na ron. Ito po yung tinatawag nating engagement, yung tinatawag natin application na after doon sa process na ginagawa ng isang eklesiya. Kaya nga sabi dito, programming, scheduling, budgeting, staffing, preaching, and so forth. The application of your purposes will require. Hindi po madali. Kaya nga, yung programa, kailangan malalaman din naman natin yan kung talagang ready na. Ready na po yung mga kapatid natin na humayo. Di ba? After na natin po silang na training, no? At alam na natin na kaya na po nila, kailangan na po nilang umalis doon sa kanilang comfort zone. Diba? Minsan buwan, minsan taon naman. But sabi dito, kailangan natin continue to pray, continue to plan, and to continue to prepare, and to continue to experimenting. Diba? Kaya nga, yung iba po mga programa, mayroon po yung mga practicum. After na natapos po yung halimbawa, yung teaching, yung mga seminar, after po niya may mga practicum na ginagawa ang isang eklesiya para lalong ma-maintain, di ba? Ma-equip yung ating pong mga kapatid para matugunan yung paghayo, particularly yung pag-evangelize. Kaya nga dito po sa ating pong pag-aaralan, mga kapatid, may 10, sabi niya, there are 10 areas you must consider as you begin to reshape your church into a purpose-driven church. Sabi niya, may mga 10 daw na areas na dapat natin must be considered, no? Kung paano po natin ina-apply yung purpose-driven church. Yung number 1, sabi dito, assimilate new members on purpose. Assimilate o makisalamuha ang mga bagong members sa layunin. Kailangan ipakita ng eklesiya yung mission and vision ng isang church. Kailangan maintindihan nila
use the circle of commitment. Yung tinalakay po natin yung last week, yung circle of commitment, mga kapatid, as a strategy for assimilating people into the life of your church. Diba yung tinalakay natin yung last Saturday, yung circle of commitment. Dahil napakahalaga po ito. Diba? Kailangan ma-identify mo yung community, diba? Ma-identify mo yung crowd, yung congregation. Yan. And then, sabi niya rito, fulfill the 5 purposes of the church. Kailangan ipaunawa natin sa kanila yung 5 purposes of the church. Ano ba ito? Yung worship, yung fellowship, yung discipleship, yung ministry, in evangelism or mission. Ito po yung 5 na purpose. Build a multi-dimensional ministry by focusing on one level of commitment at a time. Halimbawa, meron kang gift. Discovery mo yung gift mo sa evangelism, di ba? Or sa mission, o kaya meron kang gift sa music, o kailangan ka nang mag-engage. I-approach na natin yung ating mga leader. Gusto mo nang mag-engage, gusto mo nang mag-involve sa ministry. Yan na po yung umpisa, mga kapatid. Kaya after na pong naunawaan ng mga member yung mission and vision ng isang eklesiya, na-train na po sila, nag-undergo na po ng mga training, no? It's a matter of months or year. After po dyan, kailangan madiscover na nila yung ministry, di ba, na pwede nilang pasukan or mag-involve sila sa ministry na yon. Yan. Yun po yun, yung assimilate new members on purpose. Kasi, kapag hindi ho tayo nagtitrain, wala pong mga bagong mga kamanggagawa natin, di ba? Medyo mahirap. Wala tayong kakibat, wala tayong katulong. Mas maganda kung mas marami para mas mapapadali po ang paglago or pag-disseminate ng isang gawain sa loob ng eklesiya. Mas maganda po pag marami mga tao nag-i-involve sa gawain ng Panginoon. Mas napapadali. Di ba? Kasi kung lahat po gagawin po yan ng mga pastor, mga kapatid, ay talagang baka mababurn out po kami sa lahat ng gayon. Kung lahat sa amin iaatang yun. Kaya nga meron po tayong mga leaders, di ba? Para sila po yung mga kaakibat natin sa mga programa ng isang eklesiya. Yun po, yung pangalawa, program around your purposes. Yung nga po, kailangan yung program na meron po tayo, kailangan nilalatag sa kanila, malinaw nilang naiintindihan. You need to choose a design or a program to fulfill each of your purposes. Always remember each circle of commitment also correspond to a purpose of the church. Yung circle of commitment. Di ba? Be strategic, sabi nga dyan, in your program. Always clarify the purpose for every program in your church. Kailangan malinaw at naiintindihan ito ng mga members. Kaya yung mga program na hindi healthy, sabi dito, kill any program that doesn't fulfill a purpose. Yung mga wala namang kabuluhan, di ba? Na mga bagay, kailangan daw alisin na. Replace it when you find better job that the one you are using. Mag-upgrade ka nga. Di ba? Mag-evolve, no? Lalo ngayon, ay digital world na ngayon, no? Talagang kailangan natin mag-adapt doon sa mga pangapagbabago. Kailangan maka-adapt tayo doon sa mga ganong strategy. Kailangan strategic yung ating gagawin para lalong lumago, maging malusog yung isang programa. Yan po yung number 2, program around your purpose. Number 3, educate your people on purpose. Napakahalaga. Kaya nga, kanina sabi ko, after natin silang tinuruan, training, hinubog, di ba, pinag-pray. At ngayon naman, kailangan ma-educate sila. Makita nila yung vision and mission, di ba? Makita nila yung magkaroon sila ng compassion, lalo na pagdating po sa evangelism or mission.
educate your people on purpose. Our goal is to help people, sabi niya, develop a lifestyle of evangelism, worship, fellowship, discipleship, and ministry. Yung 5 purposes ng isang eklesiya, kailangan iyon po yung goal natin. No? Malaman, maintindihan, malinaw. We want to produce doer of the word, not hearers only. Kaya gusto natin, meron tayong mga kamanggagawa, katulong sa pagpapalaganap ng ibanghilyo ng kaligtasan sa lahat ng tao. Di ba? Sa ating community, sa ating lugar, sa ating katrabaho, marami. Mga kapatid, we want to produce a doer of the word, not only hearer of the word. To transform, not merely inform. Kailangan matransform sila. Transformation is the key. Kailangan may matransform. Yun po yung goal po natin. Transformation will not happen by chance. We must establish a disciple-making or educational process that encourage people to act on what they learn and reward them when they do. Di ba? Hindi naman ho mahirap pasundin ang mga members natin kapag malinaw po yung mission and vision natin. Nakikita nila, naramdaman nila, di ba? Yung perseverance, hindi po mahirap pasundin, no? Kaya nga, ang kailangan natin, i-educate sila. Educate your people on purpose. Ito po yung number 3. Number 4, start small group on purpose. Di ba? Yan po yung mga strategic natin na ginagawa. Yung light group, cell group, di ba? Small group. Ito po yon mga kapatid. Na ito po yung paglago doon sa small group. After silang na-training, no? Sila nga po ngayon ay humahawak na ng mga small group. We don't expect each small group to do the same thing. No? Iba-iba yung level. We allow them to specialize. Kaya nga strategic ang ginagawa natin. Meron dito mga seekers group. Ano ba ito mga seekers group? Our seekers groups are formed exclusively for evangelism. Alam ba, may gift kasi evangelism. Ito po yun. Ano naman tong support group? Ang support group, the purpose of congregational care. Diba? Fellowship and worship, caring one another. Ito po naman yung support group. Diba? Pag may mga bago, may mga bago tayong dalo, nidila natin sila sa care group, no? O support group, yun po yun. Yung growth groups naman, they are dedicated to the maturity, discipling, training, in-depth Bible study. Yan po yung growth group. Ito na po yung malalago na, mga kapatid. So, ano po yung number 4? Start small group on purpose. Number 5, add staff on purpose. Magdagdag ng mga tauhan sa layunin. Yung nga sabi ko kanina, mas maraming mga nag-i-involve sa ministry, mas mapapadali yung execution. Mas mapapadali yung gampanin natin sa paggawa ng Great Commission. Diba? Mas marami tayong katulong na maghahayo. Mas maganda. Each person we hire unto our church staff is given a purpose-based job description. No? Kailangan naintindihan po nila. We look for a passion about one of the purposes of the church. Kailangan meron silang marubdob na passion. Oh, meron silang passion, no, sa maglingkod sa ating pong Panginoon. Diba? People who are passionate about something they are doing are self-motivated. Diba? Yung hindi mahirap pakisamahan o hindi mahirap turuan. Kailangan marunong mag-submit. Kailangan marunong makiramdam. With this plan, you can be a purpose-driven regardless of the size of your church. Any church can be a purpose-driven regardless of the size. Kasi from small, no, palaki ng palaki yan. Sabihin, talagang yung growth ng eklesiya ay mabilis because healthy nga po yung ating church. Yung number 6, structure on purpose. Organize around purpose-based team. Organize, kailangan organize. Together they lead the programs,
ministries in event that fulfill the particular purpose assigned to the team. Kailangan malinaw yung dissemination ng mga ministry, lalo na kapag nag-i-engage na po doon sa mga ministry na kanila pong kinaaaniban. The mission team, they are assigned in evangelism. Their target is the community. Their job is to plan, promote, and oversee all of the church bridge events. Diba? Ito po yung kaya nga yung mga mission team natin, no, bago po yan pupunta sa isang mission field, talagang pinagpipray muna yan, nagpa-fasting muna, they prepare themselves pagdating doon sa mission field. Yan po yun. Kailangan prepare yung puso natin, even yung ating katawan, prepare, no? Their job is to plan, and to promote, and to oversee. Diba mga kapatid? In yung sabi niyan, the magnification, o yung tinatawag nating the music team. The team is assigned for purpose of worship. Sila po yung nangangasiwa sa praise and worship. Yung worship team. Kailangan po yan, kapatid. Ito po yung mga structure. Kanina, yung mission team, yung music team, ito naman yung membership team. They are assigned in fellowship. Their target is the congregation. Their job is to care the flock. Diba? Kaya nga, sa church, meron po tayong carry each other burdens. Diba? The mature team, ito naman yung mga mature. This team is assigned for purpose of discipleship. Their target is the committed. Their goal is to lead our members to deeper spiritual commitment and help them develop to spiritual maturity. And the ministry team, this team is assigned the purpose of ministry. Their target is the core. Their job is to turn members into ministry and guiding them into better ministry. Ito na po yung kailangan mag-involve ka na doon sa ministry kung ano po ang nais po ninyong gawin. Yan na po yan, in the ministry team. Yan po yung number 6. Number 7, preach on purpose. Mangaral. Diba? To produce balanced, healthy believers, you need to plan a preaching schedule that includes a series on each of the 5 purposes. Naunawaan nila yung 5 purposes, and when you use the 5 purposes of the church as guide for planning your preaching schedule, you are preaching with a purpose. Yan po yung number 7. And yung number 8, budget on purpose. Tamang budget. Yan nga, ika nga. Budget. The quickest way to discover a church's priorities is to look at its budget and calendar. Planning. No? The way we spend our time and the way we spend our money show what is really important to use, important to us. Be purposeful in regards with budget. Po, marami pong mga trap dito, no? Pag-usapan po yung money matters, yung budgeting, no? Kailangan ano tayo rito? Be mindful. Kailangan may planning tayo. May calendar tayo. Calendar of events. Yan, yung mga ginagawa ng mga eklesiya. Kailangan may planning siya. Ahead of time. Para ma-allocate. Diba? Yung budget tungkol dito. No? Kailangan in order po yan, mga kapatid. So number 9, calendar on purpose. Talaan ng layunin. Planning is the key, sabi nga. Calendar of events. Halimbawa, isang buong taon, di ba? Lagi naman natin yan na nakikita. Oh. Sa isang eklesiya, yung calendar of events. Pero talaga yan, nakikita natin yan. Kaya mayroon tayong sinusundan, ginaguide. No? Halimbawa, January and June might be the maturity month. Okay, example lamang po ito. February and July might be a ministering. Okay, people could encourage to join the ministry. Bawa yung March and August naman be a mission month kasi ano to holiday vacation. Yan, summer vacation. Yun po yung mga strategic, yung mga calendar of events ng ating pong eklesiya. Meron po yan nakalatag para meron tayong sinusundan at nilalakaran.
Bawa, pagdating na ng November and December, alam naman natin yan, Thanksgiving, Christmas, di ba? Mga ganun po. Yan po yung number 9, kalendaryo, purpose. And number 10, last, evaluate on purpose. Suriin ng layunin. Ito po ating tinatalakay mga kapatid. Ito po yung mga strategy, no, na pwede natin gawin sa isang eklesiya. Kaya tinawag natin purpose-driven church. Napakahalaga po ito mga kapatid na malaman po natin. Number 10, evaluate on purpose. To remain effective as church in ever-changing world, you need to continually evaluate what you do. Kaya nga, di ba, after ng mga accomplishment, after ng mga program, activities, meron po yung mga evaluation para nagkakaroon tayo ng adjustment or kaya kung mayroon pang mga dapat i-improve o dapat mga tanggalin na, di ba? Meron pong evaluation, kailangan po yan. At napakahalaga po yan. Build, review, and revision in your process. Kung mayroon mang mga pwedeng i-revise, revision, i-review, di ba? Kailangan po yan. Kailangan i-evaluate po natin. Evaluate for excellence. Having a purpose without a practical way to review result would be like NASA planning. A moonshot without a tracking system, probably you never hit your target. Diba yun yung parang kung sumusuntok tayo sa hangin. Wala tayong laban doon. Kailangan strategic tayo sa bagay na ito. Kailangan kung ano yung target po natin, ano po yung goal po natin, kailangan ma-hit natin yung goal natin. Bawa, pagdating po sa evangelism, yan. Kailangan maraming mga tao, mga members, o mga leaders na mag-involve sa evangelism. Para marami pong maabot ng mga kaluluwa. Kasi kung dalawa lang yung tatlo lang yan, maaaring matagalan. Pero kung marami, sama-sama, na mag-i-involve, pa-participate, mag-i-engage, go to application, mas lalong mapapadami o mapapabilis ang gawain natin sa mission field ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, growing stronger as you seek to apply your purposes to every area of your church, you will notice the church growing stronger and stronger. Di ba? Di natin namamalayan, ang isa pong eklesiya ay palago na ng palago. Always keep on track and motivated about your purpose. Always keep on track and motivated about your purpose. Napakalinaw. You will be able to focus on the essential. You will be able to learn from its mistake and build every success. Momentum works in your favor. The more your members understand and commit to your purposes, the stronger your church will become. Kapag sama-sama, sabi nga, united we stand, divided we fall. Diba? Yun lagi natin nakikita, nababasa. Kapag sama-sama, united we stand, and divided we fall. Kapag ang isang eklesiya ay malusog, ang paglago ay tuloy-tuloy. Ayan. Ayan po, marami pong salamat. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Hope meron po tayong napulutan ng aral dito po sa 10 mga areas natin pong tinalakay ngayong umaga. Patungkol po sa isang eklesiya na mayroong layunin. Purpose-driven church, mga kapatid. Yan po, marami pong salamat sa ating 17 viewers na patuloy na nagsubaybay sa ating Daily Vibrant Word sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po tayong ingatan ng Diyos sa buong maghapon at maging fruitful yung ating gagawin. Ngayon din po ay akin pong itinataas sa Panginoon, sino man ngayon ang may mga karamdaman, sino man ngayon nakakaranas ng mga anxieties, depression, Lord, tunay nga hipuin niyo po ang aking mga kapatid sa mga oras po nito, nakaranas po sila ng mga kasakitan, Panginoon. Touch their lives, Lord. Hipuin niyo po ang kanilang mga balikat, Panginoon, ipadalo yung kagalingan na nagmumula sa iyo. At naman, Lord, sino man po ngayon nakaranas ng mga anxieties, depression, Lord, yung po ng malinaw, ng pag-iisip, O Lord God. Give them wisdom and knowledge, O Lord God, in Jesus' name. Salamat po, Ama, maging Lord, sa mga kapatid ko na nagdidiwan ng kaarawan sa araw na ito.
Kami po ay nagkikisaya, nakikigalak sa kanilang mga kaarawan. Ganun din po sa mga anibersaryo. Lord God, kami po ay nakikigalak sa kanilang mga anibersaryo sa araw na ito. Lord, salamat po sa araw na ito. Lord God, at naniwala po ako, Panginoon, Lord, sa araw po na ito ay, Lord, maging fruitful and victorious po ang maghapon na ito para sa iyong mga anak. Kaya naman, Lord, salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa araw na ito. Tunay nga pinagpala na po ang umagang ito, mga kapatid. Yun po, purihin ng Diyos at nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-share ng ating live streaming sa araw na ito. Yan, purihin po ang Panginoon, and to God be all the glory. Bye-bye po. God